Magpagpalang araw po. Sana po suportahan ninyo ang aking channel. Para po sa mga donation eto GCash number 092984676699. Para makapag-unlock pa tayo ng mga kabanata. Kinoronahang nagmula sa ilalim ng lupa. Kabanata 1586 hanggang Kabanata 1590. Kabanata 1586. Binalot ng Archie and Ian, Boresh desolate, at masamang aura ang lugar. Lumitaw ang malalaking bula sa latian. Sa ngayon, may mga buto pang ang lumalabas mula sa loob, tumataas at bumababa. Sa unang tingin, para itong purgatorio sa lupa. Sa sandaling ito, para bang darating ang pinagmulan ng kasamaan, ang ninuno ng dyablo. Sa napakaikling panahon, naging napakalinaw ng mukha na nabuo ng latian. Ang kanyang bibig ay parang bundok, at ang kanyang mga mata ay parang black hole. Tila kaya niyang lumunin ang ilog ng mga bituin sa isang hininga, na nahuhulog sa kadiliman ng buong mundo. Sino ang nangahas na saktan ang anak ko? Ang kanyang bibig ay bamuka at sumara, gumawa ng isang muffled sound na parang kulog. Ang tunog ay patuloy na gumagapang at nanginginig sa kawalan, palakas ng palakas, na tila libu-libong tropa at mga kabayo ang tumatakbo sa puso ng mga tao. Caspian biglang nagbago ang mukha niya, hinadama na ang chi at dugo sa kanyang katawan ay pinigilan. Kung ito ay isang banal and pag-isip ng Grand Prince ng underground na dyablo, maaari talaga itong magdulot ng labis na panggigipit sa mga tao. Kahit na Caspian ay ganito, kaya si Camille sa di kalayuan ay halos hindi makahinga, Magandang mukha ay puti ng nyebe at walang dugo, malamig ang katawan at hindi niya maiwasang manginig. Kung hindi dahil sa proteksyon ng balabal, patay na siya sa sandaling ito. Ikaw. Sa pagkakataong ito, bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, nakatutok ang kanyang mga mata Caspian. Halos kasabay nito ang pag-alab ng maputlang berdeng apoy sa kanyang malaitim na butas na mga mata. Sa isang iglap, tila may dalawang lunti ang araw na sumisikat mula sa lupa. Ang enerhiya ng yin ay siksik at ang devil chi ay tornadoes sa hangin. Sa kawalan ng kanilang paligid, nagkaroon ng umikot na hangin, at kakaibang mga tunog ang nagmula sa kung saan-saan, na nagpaparamdam sa mga tao na para silang dumating sa mundo ng mga demonyo sa isang iglap. Pumunta ka. Pagkakita nito, Caspian hindi nag-atubiling ay activate ang kanyang Heaven-Earth chessboard at lumipad patungo sa direksyong pinangglingan niya. Malinaw na kahit na ang nakalap sa sandaling ito ay isang banal na kaisipan lamang mula sa prinsipe ng dyablo. Gayunpaman, ang lakas na maihahambing sa Amethyst Palace Realm ay talagang hindi madaling harapin. Kung Caspian humarap sa kabilang partido, tiyak na matatalo siya. Higasto niyang iwasan ang pag-atake pansamantala at tingnan kung makakahanap siya ng pagkakataon. Ito ay isang plano na ginawa niya sa isang iglap. Walang pag-aalinlangan, humakbang siya Heaven-Earth chessboard at agad na bumaril ng mahigit 10 milya ang layo. Ang lakas ng loob mong tumakas. Nabaluktot ang mukha ng kabilang partido, at maging ang buong latian ay sumambulat sa tunog ng mga umaagos na agos. Sa isang nakakabinging dagandong, ang buong kawalan sa ilalim ng lupa ay nanginig at yumanig sa puso ng mga tao, na para bang ito ay ganap na masisira at babagsak sa susunod na sandali. Sa isang hong tunog, ang latian ay sumabog. Bumulwak ang umaalon na putik at tubig sa taas ng 12-dosenang sahig sa hangin. Sa susunod na sandali, ang maputik na tubig ay namuo sa isang mukha sa hangin at sumugod patungo Caspian parang tsunami. Umihip ang mabangis na hangin, at ang demonyong chi ay tumaas sa langit, na bumubuo ng hindi mabilang na mga demonyong anyo. Ang mga dyablo ay nagpakawala ng kahabag-habag na hiyaw, na para bang ang isang malaking hukbo ng mga dyablo. Isang dagat ng mga dyablo, at isang mundo ng mga dyablo ay malapit ng lamunin, Caspian. Ang hangin ay umaalulong, at ang daloy ng hangin ay parang kutsilyo. Caspian hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni
ngunit unti-unting naging seryoso ang kanyang mga mata. Naramdaman ang pressure na hindi pa niya naramdaman noon. Taiyi Fire Saber. Sa isang iglap, Caspian itinapon ang flame-severing backhand. Ang flame-severing ay biglang naputol sa kawalan. Kung ito ay sa nakaraan, sa sandaling ito ay pumutol ng hindi bababa sa daan-daang talampakan. Gayunpaman, kapag ito ay pumutol sa walang laman, ito ay para itong pinutol sa isang bakal na plato, umiinit. Sa daan, maraming sparks, at ang bilis nito ay bumaba ng hindi bababa sa 10 beses. Hindi mabilang na mga demonyo ang sumugod at pabalik, na parang walang pakialam sa kanilang buhay, at sumugod patungo sa flame severing. Wala pang 500 metro ang iayo, biglang kumislap ang flame severing at lumabas. Pagkakita nito, Caspian hindi napigil ang sumimangot. Gusto mo pa bang lumaban? Iwanan ang aking anak, at pagkatapos ay mamatay ng masunurin. Tawa ng tawa ang higanteng mukha, tapos biglang bumangon ng paulit-ulit. Ang crack ay tila walang katapusan sa sandaling ito. Habang patuloy na tumataas ang higanteng mukha, nagbigay ito ng pakiramdam sa mga tao na ito ay walang kapantay sa mundo at kayang suportahan ang kalangitan. Caspian huminto sa paghinga, at isang malansang amoy ang bumangon mula sa kanyang bibig at ilong. Nakakakilabot na ang aura ng kalaban niya mag-isa. Sa ngayon, ito ay isa lamang tipak ng Divine Sense. Kung ang tunay na anyo ng kabilang partido ay bumaba. Kung ito ay isang ordinaryong magsasaka, siya ay natakot sa kanyang talino. Gayunpaman, Caspian biglang ayaw umamin ng pagkatalo. Mula nang tumuntong ako sa iyandas ng kawalang kamatayan, naranasan ko na ang landas ng mga dawag at mga tinak, umaasa. Dito, hindi kailanman umuurong, matapang na sumulong, tumuntong sa dugo. Ang mga hamarang sa akin ay isa-isang pinatay. Kahit na isa kang Grand Devil Prince na may hahambing sa Amethyst Palace Realm, hindi ako aamin na matalo ako ngayon. Sa pag-iisip na ito, Caspian biglang nakaramdam ng pride na lumalabas sa kanyang puso. Naging mas maliwanag at mas masigla. Ang liwanag sa kanyang mga mata. Nakatayo sa ibabaw ng Even Earth chessboard, ang likod ng Caspian tumayo ng tuwid sa sandaling ito, tulad ng isang sibat, diretsyong tumutusok sa langit. Ang imahe ng mga demonyo sa paligid ay tila natakot sa kanyang momentum. Lahat sila ay nagpakita ng takot sa kanilang mga mukha at hindi ng ahas na sumulong. Oh! Mukhang napansin ng higanteng mukha ang pagbabago nito Caspian at gumawa ng isang nalilitong tunog. The next moment, he burst out laughing wildly na parang may planetang sumabog. Para ka lang langgam. Sa tingin mo ba kaya mong baliktarin ang langit? Parang nagliyab bigla ang mga mata ng higanteng mukha. Ang maputlang berdeng ilaw ay lumawak ng 10 beses at nagliwanag sa nakapaligid na daan-daang milya. Saan man sumikat ang berdeng ilaw, sa isang iglap ay natunaw ito at naging putik. Ang lupa ay naging latian, at ang nakapalibot na mga bangin ay natunaw na parang kandila. Malaking piraso ng putik ang nahulog mula sa tuktok ng Caspian ng Yuloni at nahulog sa latian, na gumawa ng dumadagandong na dagandong. Nakasuot ang mahiwagang damit Caspian ng katawan ni, sa sandaling ito, ay naliwanagan ng malungkot na berdeng ningning na ito. Ang robe ay tila binuhusan ng sulfuric acid, nagpakawala ng sizzling sounds, naglalabas ng berdeng usok, nagsimulang kaagnasan. Purple Yin Ghostly Shield. Blood River Light Armor. Swoosh swoosh. Agad na binalot ang dalawang kalasag Caspian. Kahit na ang liwanag ng apoy ng demonyo ay napakalakas, hindi ito makakasakit Caspian sa sandaling ito. Gayunpaman, sa sandaling makita ng higanteng mukha ang Blood River Light Armor, ang higanteng mukha ay biglang sumigaw sa pagkagulat. Ang iyong sigla ay solid, at magagawa mo ito. Ang galing. Gusto ko ang iyong katawan. Tinatakpan ng kamay ng Diablo ang langit. Muling ibinuka ng higanteng mukha ang kanyang bibig.
Kung ang higanteng mukha na ito ay isang normal na tao, ang bibig nito ay bamuka ng labis, at ang mga sulok ng bibig nito ay malamang na mahayla pabalik sa likod ng ulo nito. Boom! Kaagad pagkatapos, isang napakalaking tunog ang umalangaw-ngaw, yumanig sa mga bundok at ilog, na nahuhulog sa mga bituin. Isang braso ng demonyo na kasing kapal ng bundok ang hinugot sa bibig ng higanteng mukha. Ang braso ng Diablo ay nag-aapoy sa isang mabangis na apoy ng demonyo, at ito ay natatakpan ng hindi mabilang na mga eyeballs. Sa sandaling ito, kumurap sila, na nagpamanhid sa anit ng mga tao at parang nasusuka ang kanilang lalamunan. Habang nakabuka ang palad, ang 5 daliri, tulad ng asol na langit, ay patuloy na lumalabas. Lahat sila ay itim, at malapit na silang mang-aago Caspian. Ang kapangyarihan ng palad ng Diablo ay 100 beses na mas mabilis kaysa sa bilis kung saan ang higanteng mukha ay sumulong. Sa halos isang iglap, dumating ito sa likod ng Caspian. Tapos, bigla itong humawak Caspian at ang lugar na 12-dosenang milya sa paligid niya ay parang kurtina. Kabanata 1587. Bam! Parang biglang gumuho ang buong langit. Ang langit at lupa ay gumuho, at ang mga bituin ay gumalaw. Caspian nakaramdam ng pagkahilo. Direksyon. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng kaguluhan sa paligid. Ang mga agos ng malamig na chi ay tumusok sa kanyang katawan, bone marrow, at espiritu mula sa lahat ng sa oras na ito. Caspian biglang nalaman na hindi makagalaw ang kanyang katawan. Maliban sa nakakapag-isip din ang utak niya. Tiyak na nagkaroon ka ng kamangha-manghang ang kanyang katawan ay naging parang estatwa. Pakikipagsapalaran. Kung hindi, ang katawan ay hindi magiging iyong chi at dugo ay hindi magiging ganoon kalakas at ang iyong ang. Masyadong puro. Umalangaw-ngaw boses ng Devil Prince. Napakagaan ng boses na walang makapagsabi kung saan nanggaling. Tila nasa isang napakalapit na lugar, ngunit din sa malayo. Nang binigkas niya ang sumunod na salita ay tila tumutunog din ito sa isipan. Kung mas malalim ang mga demonyo, mas mahirap para sa kanila na makalapit sa lupa at sa araw. Ngunit ang iyong katawan ay puno ng iyang enerhiya at surging sigla. Kung kaya kung sakupin ang katawan mo, magagamit ko ang katawan mo bilang avatar, bilang isang coordinate na maaari kong mapunta sa lupa anumang oras. Puno ng pagmamalaki ang tono ng Devil Prince. Hese sinabi ng kabilang partido, Caspian biglang. Naintindihan kung ano ang gagawin ng kabilang partido. Ang lalaking ito ay gustong angkinan ako. Napagtatanto ito, Caspian hindi nataranta. Sa oras na ito, naisip niya ang Gatesngel sa kailaliman ng kanyang dagat ng kamalayan. Ang lalaki sa likod ng Gatesngel laging sinasabi na gusto niyang panatilihin ang katawan. Ngayon nagkaroon ng isa pa. Ang aking katawan ay kaakit-akit sa mga lalaking ito. Dete Caspian naisip niya, bigla siyang nakaramdam ng nakakapanghinayang lamig sa kanyang katawan. Ang pakiramdam na ito ay mahirap ilarawan. Parang may nagpasok ng yelo at tubig sa mga daluyan ng dugo niya ng paunti-unti. Kapakiramdam niya ay nagsimula nang bumagal ang daloy ng dugo sa kanyang katawan. Nagsimulang bumagal ang pintig ng puso niya. At nagsimula na ring makatulog ang kanyang kamalayan. Matulog ka na, matulog ka na. Kapag nakatulog ka, hindi na idle ang iyong espiritu. Ang iyong katawan, na halos perpekto, ay magiging akin. Bagamat ikaw ay mahina pa rin ngayon, gagawin ko itong napakalakas at magiging isang matalas na espada para sa aking mga demonyong nasa ilalim ng lupa na umatake sa ibabaw ng lupa. Puno ng tukso ang tinig ng Devil Prince. Bukod sa inaantok, Caspian naramdaman din na ang madilim na malamig na hangin ay dahan-daang umaagos na parang tubig, na dahan-daang umaalalay sa kanya upang makagalaw. Ganun pa rin ang posisyon ng katawan niya tulad ng dati, at hindi siya gumagalaw. Caspian alam niya na ang banal na pag-iisip ng Devil Prince ay unti-unting pinipiga ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. O diretsong crush siya nito. Hindi magiging ganoon kadal.
Sa kasanmaang palad, Caspian ay hindi nagawang na ang sulok control sa kanyang katawan. Kung hindi, mapapansin ng Devil Prince ng Caspian na paawang ang bibig nito sa isang ngiti. Mabuti, napakabuti. Ako ay lubos na nasisiyahan sa katawan na ito. Napaka-perpekto nito. Isa itong avatar na lagi kong pinapangarap. Makapangyarihan, condensed, flawless. Diyos ko. Ang 8 property ay napakaganda. Isa kang once-in-a-thousand-year-old genius. Ang isang tulad mo ay mahuhulog sa aking mga kamay ngayon. Ito ay isang gantimpala mula sa Panginoong Diablang Diyos. Ha ha ha. Hanggat makuha ko ang iyong katawan, ang aking katayuan sa bansa ng Diablo ay lubos na mapapabuti. Ha ha ha. Sa pag-iisip nito, hindi napigilan ng Devil Prince na tumawa ng malakas. Sa susunod na sandali, ang kanyang tono ay naging puot at galit, at siya ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Sir, alin ang iyong banal na kaluluwa? Hong. Parang sisabog ang hangin sa paligid sa sandaling ito. Ang malaki at nakatatakot na kuko ng demonyo ay biglang kumuyam sa isang kama. Bang! Para bang milyon-milyong kulog ang sumabog sa isang iglap. Daan-daang milya, ilang libong milya sa ilalim ng lupa ay bumagsak. Ang magulong ningning ay lumabas ng magulong, lumubog sa pangunahing kaguluhan. Para bang isang malaking kalamidad ang sumiklab sa pagitan ng langit at lupa. Si Camille, na kanina pa nakatingin sa eksenang ito mula sa malayo, ay walang oras na mag-react bago siya binalot ng balabal. Siya ay naging isang kidlat at bumaril sa malayo. Sa isang iglap, nawala siya. Kuya. Nangilid ang luha sa mga mata ni Camille Montgomery habang siya ay umiyak sa kalungkutan. Gusto niyang magpumihiyez, ngunit ang balabal na ito ay ibinigay ng kanyang guro. Sa kanyang lakas, imposibleng makalaya siya. Nang siya ay nasa panganib, agad siyang binalot ng balabal at lumipad palayo sa pinangyarihan. Automatikong na-activate ang formation sa kanyang robe. Naunawaan ni Camille na sa sandaling umalis siya sa oras na ito, imposibleng malaman niya kung ano ang susunod na mangyayari sa kanyang kakayahan. Sa kanyang isipan, paulit-ulit niyang naaalala ang eksena ng mahigpit na kumuyam ang mga kuko ng Diablo. Nahuli si Kuya sa loob. Nahuli si Kuya sa loob. Namutla ang magandang mukha ni Camille habang bumubulong sa sarili. Puso ko ay parang hinawakan ng hindi nakikitang kamay. Bigla na lang siyang nahimate dahil sa sobrang lungkot. Sa sandaling ito, ang balabal na balabal ay parang isang shuttle na bumabalot sa kanya. Tumagos ito sa magulong liwanag ng pagsabog, mabilis na bumaril, at nawala. Kasabay nito, ang lahat ng mga eyeballs ng demonyo claws at ang buong braso ay nakabukas sa sandaling ito. Sa eyeballs, may mga linya ng dugo na patuloy na kumikislat, na nakakatakot. Ang mga apoy ng demonyo ay tumaas sa langit. Ang mga mahiwagang hayop, mga bulaklak ng demonyo, mga puno ng demonyo, mga bulwagan ng demonyo, at iba pang mga bagay ay patuloy na ginagawa. Para bang tinawag ang mundo ng mga demonyo sa ilalim ng lupa. Sa sandaling ito, isa-isang gumuho ang walang laman sa palad ng demonic claw. Saglit, Caspian naging maputi ang berde ang katawan ni at sobrang nakakatakot. Ngunit, isang banal na puting liwanag ang biglang lumitaw sa kanya. Ang liwanag ay malinaw, maliwanag, at malinis. Sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay parang maliwanag na liwanag ng buwan na kumalat sa buong lupain. Ang lumiligid na liwanag ng demonyo at apoy ng demonyo ay agad na natangay. Ano ito? Ang Grand Devil Prince ay sumagaw ng pagkagulat. Sinubukang lumunin ang liwanag gamit ang apoy ng demonyo. Gayunpaman, hindi naman naapektuhan ang lo. Sa halip, ito ay parang kakon na nakabalot Caspian. Kasabay nito, nabalot din ang tipak ng divine thought ng Devil Prince. Lang beses sinubukan ng Devil Prince na sumulong, ngunit nalaman niyang hindi niya mapunit ang puting kakon. Sa madaling salita,
Ang kanyang pambihirang kaisipan ay nabuklag Caspian katawan ni. Ang mas ikinagulat niya ay ang koneksyon sa pagitan niya at ng pangunahing K2A1 sa oras na ito. Hindi alam ng pangunahing katawan kung ano ang susunod na mangyayari. Ano ito? Ang Diablo na prinsipe ay umungal sa kanyang divine sense. Maingat na hinanap sa loob Caspian katawan ni, hinaramdaman lang na ang puting liwanag ay nagmula sa sinaunang hika-Caspian kaliwang tenga ni. Tulad ng malapit na siyang tuluyang masire Caspian's divine sense at kaluluwa, ang puting liwanag ay isinaaktibo upang protektahan Caspian at tatakan siya. Ano ba talaga ito? Paano kung natatakan ako? Nasa loob niya ako. Ngayon, at kaya ko pa ring sirain ang kanyang divine sense at sakupin ang kanyang katawan. Kapag ganap kong ang control sa katawan na ito, makikita ko kung ano ang magagawa mo sa akin. Ang Grand Devil Prince ay umungal at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Kabanata 1588. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang tipak ng Divine Sense of the Devil Prince ay direktang bumaon sa mas malalim Caspian ng Divine Sense. Sir, alin ang iyong banal na kaluluwa at sakupin ang iyong katawan? Wala ka bang magic weapon para protektahan ang katawan mo? Kung gayon, gusto kong makita kung sino ang mamamahala sa mahiwagang sandata na ito kapag naging may-ari na ako ng katawan na ito. Katulad ng pagpasok ng Devil Prince Caspian ng dagat ng kamalayan, ang sirang espada na Moon in Mirror sa loob ng Earrings of Echo ay kumikinang na may maliwanag na liwanag. Hindi na ito mukhang gawa sa sirang tanso at sirang bakal. Bumuhos ang banal, maliwanag, at malinaw na liwanag na parang asoj, na tila natatakpan ng isang suson ng pilak ang paligid. Ang Moon in Mirror ay lumipad sa hangin sa itaas ng tore ng buhay at bahagyang yumanig, na parang tumugon ito sa mga salita ng Devil Prince. Ito ay talagang Moon in Mirror ito. Bagamat hindi makagalaw ang kanyang katawan, Caspian malinaw ang kamalayan ni sa sandaling ito. Bago ang gates niya kapag nakabawi, nakipagpustahan siya na ang Moon in Mirror ay magre-react sa kritikal na sandali. Ang taya ay ngayon pa lang. Bagamat hanggang ngayon, Caspian ay hindi matagumpay na naisagawa ang kapangyarihan ng Moon sa Mirror. Gayunpaman, kapag ang katawan ay kontrolado ng isa sa likod ng gates ngel, Caspian nakita ito ng sarili niyang mga mata. Ang tila punit na sirang espada na ito ay isang kakilakilabot na sandatang mahika. Ang kapangyarihan ng mahiwagang sandata na ito ay lampas pa sa kasalukuyang kaalaman Caspian. Nalampasan nito ang mga spirit tool at Dao tool. Nang ipakita ng Moon in Mirror ang banal nitong kapangyarihan, Caspian malabong. Nahulaan na ang putol na espadang ito ay hindi lamang makakaputol ng laman at dugo kundi makakasakit din sa Divine Soul. Bilang karagdagan, ito ay magic weapon na iniwan ng kanyang ina na nag-isa, kaya hindi ito inilagay sa Tower of Life. Sa makatuwid, Caspian tayaan ang mahiwagang sandata na iyon. Ang Moon in Mirror ay hindi lamang magagamit para sa kanyang sariling paggamit sa hinaharap, ngunit para rin sa kanyang sariling proteksyon talisman sa oras na ito. Kung wala ang huling epekto, Caspian wala siyang maisip na ibang dahilan kung bakit naibigay ng kanyang ina ang mahiwagang sandata sa kanya bago siya umabot sa isang tiyak na antas. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, at least hanggang ngayon, hindi siya nagkakamali. Gayunpaman, ang aktwal na sitwasyon ay medyo naiba sa kung ano Caspian ay naisip ng maaga. Sa simula, Caspian tinataya na kapag sinubukan ng Grand Devil Prince na sirain ang kanyang Divine Soul at sakupin ang kanyang katawan. Ang Moon in Mirror ang magkukusa na patayin ang Divine Soul ng kabilang panig. Ngunit ngayon, tinatakan lang ng Moon in Mirror ang butil ng Divine Soul ng Devil Prince sa kanyang katawan. Kahit na ang koneksyon sa pagitan ng banal na kaluluwa at ang tunay na katawan nito ay naputol, ang malaking problemang ito ay hindi nalutas sa ngayon. Tulad ng Caspian ay malalim na nag-iisip at nag-iisip kung ano ang susunod na gagawin. Ang butil ng banal na kaluluwa ng Diablo na prinsipe ay nakarating na sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang dagat ng kamalayan na para bang ito ay nasira sa isang estado na wala ng iba.
Gusto kong magtanim ng buto ng demonyo sa kaibuturan ng iyong dagat ng kamalayan. Hayaan itong magugat at sumibol, lanmaki sa isang demonyong core, ganap kang gawing isang piraso ng chess at puppet sa aking mga kamay. Ang Grand Devil Prince ay ngumisi ng nakakatakot. Sa prosesong ito, dadanasan mo ang isang kapalaran na mas masahol pa sa kamatayan. Malinaw mong mararamdaman kung paano nilalamon ng paunti-unti ang iyong banal na kaluluwa. Paanong unti-unting nahulog ang katawan mo sa mga kamay ko at naging laruan. Kung ang iyong divine soul ay sapat na malakas, maaari mong makita kung paano ko ginagamit ang iyong katawan upang patayin ang iyong mga clansmen. Habang siya ay tumatawa ng may pagmamalaki, biglang bumulalas ang Devil Prince na para bang may natuklasan siyang kamangha-mangha. Hey, ano ito? Paano magkakaroon ng ganoong bagay sa iyong dagat ng kamalayan? Sa sandaling ito, ang lumitaw sa paningin ng Devil Prince ay isang simple at walang palamuti na pinto na puno ng mga pagbabago sa buhay. Ang pinto ay may batik at basag na. Parang mga guho, na matagal nang iniwan, huminto dito. Isang itim na chi ang biglang namuo sa kailaliman ng dagat ng kamalayan ni Caspian. Sa sumunod na sandali, naging matipuno itong lalaking nakasuot ng itim na baluti. Ang mukha ng lalaking ito ay tila nakatiklop sa kawalan, namilipit at patuloy na nanginginig, na nahihirapang makita ng iba ang kanyang mukha. Gayunpaman, isang masama at malamig na aura sa paligid niya ang kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan. Ito ang imaheng nabuo ng Divine Soul ng Grand Devil Prince. Ito ay malinaw na ang hitsura ng tulad ng isang mataas na gate sa Caspian Sea of Consciousness made him a bit confused. Ang pakiramdam na ito ay parang isang lalaking naglalakad sa walang hangganang disyerto. Bigla, nakita niya ang isang malaking snowman na puno ng maligaya na kapaligiran na nakangiti sa kanya. Ngunit sa lalong madaling panahon, na parang nalaman niya ang buong kwento, ngumiti ang Diablo na prinsipe at sinabing, "Alam ko. Ito. Ang iyong pakikipagsapalaran. Nararamdaman ko na ang iyong divine soul ay maraming beses na mas malakas kaysa sa mga ordinaryong magsasaka. Makakagawa pa ako ng matapang na hula. Walang mga cultivator sa parehong antas ang may mas malakas na divine soul kaysa sa iyo. At ang kapangyarihan ng iyong banal na kaluluwa ay nagmumula sa pintuan na ito. Dapat na nakuha mo ang mana ng isang tiyak na magsasaka. Ngayon gusto kong makita mo kung paano ko sirain ang iyong walang kamatayang kapalaran. Pinapayo ko sa iyo na huwag gawin ito." Sa oras na ito, Caspian tumunog ang katawan ni. Dahil ito ay nasa dagat ng kanyang kamalayan, Caspian malinaw na nakikita sa sandaling ito na mula nang makita niya na ang gates niya nagpakita ako ng mga palatandaan ng pagbawi sa Evil Mountain Range no. Ong nakaraang pagkakataon, tila nagkaroon ng kasiya siyang pagbabago sa pagkakataong ito. Dapat itong malaman na ang huling pagkakataon na nakita niya ang gates ngel, nagbigay ito ng pakiramdam sa mga tao na ito ay nasa bingit ng pagbagsak at maaaring bumagsak anumang oras. Ngunit sa pagkakataong ito, nanambalik ang sigla nito, Caspian kitang-kita pa na sa siwang ng frame ng pinto, may bahagyang pulang kulay na nanginginig. Dahil sa responsibilidad sa sarili, Caspian taos puso pa ring nagpayo sa prinsipe ng demonyo. Hindi mo naman talaga kailangang gawin ito. Hindi ito mabuti para sa iyo at sa akin. Sa sandaling ito, Caspian napakalinaw ng ideya ni. Ang divine sense ng Grand Devil Prince ay selyado sa loob ng kanyang katawan. Kung makakaisip siya ng paraan para mapadalisay ito sa tulong ng kapangyarihan ni Moon in Mirror, mainam na palakasin at pasiglahin ang kanyang divine soul. Sa madaling salita, kailangan niyang gamitin ito. Kung hindi, ito ay isang awa. At kung ang Grand Devil Prince gustong mamatay, pumunta at pukawin ang nasa likod ng gates ngel. Bagaman hindi malinaw kung ang tao sa likod ng gates ngel ay patay o buhay ngayon. Pero kung talagang i-provoke mo siya, papatayin ka niya. Caspian ang layunin ng pagpapalakas ng kanyang divine soul ay tiyak na hindi matutupad. Kasi ayon sa ugali ng lalaking iyon,
Kung maglakas loob ka na ay provoke siya at hindi ka niya binugbog, may mali sa lalaking iyon. Talagang hindi mo ito mahawakan. Inisip ito, Caspian magiliw na paalala sa Devil Prince. Halatang hindi naintindihan ng Devil Prince ang kahulugan ng Caspian, hinagpakawalan ng masaskamang tuwawa at biglang nagtaas ng kamay. Sa isang iglap, isang malademonyong kuko, kasing laki ng isang bundok, ang nabasag patungo sa Gatesngel sa isang malakas na putok. Hong! Sa susunod na sandali, ang malademonyong kuko ay tila tumama sa isang hindi nakikitang hadlang. Huminto ito ilang pulgada ang layo mula sa Gates of Hell at hindi na makapindot pasulong. Anong ginagawa mo? Kabanata 1589. Ang tunog ng katok ay tila mahinang pagkautol. Ngunit sa oras na ito, nang marinig niya ang matagal nang nawawalang boses, Caspian ay inilipat. Ano? Pagkatapos ng Three Sages Mountain, talagang hindi namatay ang taong ito. Caspian alam niya na kung hindi mamatay ang lalaking ito, magiging malaking banta ito sa kanyang katawan. Dahil ang taong ito ay hindi kailanman itinago ang kanyang pagnanasa para sa katawan na ito. Sa hinaharap, upang ipaglaban ang katawan na ito, isa sa kanila ay tiyak na mamamatay. Pero Caspian ay hindi nais na magkaroon ng isang pabor sa taong ito. Higit sa lahat, noong nasa Three Sages Mountain siya, hindi lang nagligtas ang taong ito Caspian, ngunit nailigtas din ang lahat. Bukod dito, dahil nawala siya ng napakatagal, at maging ang Gatesngel was about to collapse, malamang naubos ang energy nung guy nung mga oras na yon. Sa katunayan, maaari niyang ganap na hindi pinansin ang sino man maliban Caspian. Sa makatuwid, Caspian ay hindi nais na magkaroon ng utang sa kanya ng isang pabor. Sa oras na ito, ang kabilang partido ay talagang hindi patay. Kaya, Caspian nakaramdam din ng matinding ginhawa. Gayunpaman, hindi ito ang tamang oras upang pag-usapan ang mga lumang araw. Nang harangin ang palad, biglang nagmukhang galit na galit ang Devil Prince. Ang lakas ng loob mong pigilan ako. Kasabay ng isa pang dagandong, ang braso ng isa pang demonyo ay tumawid sa langit at bumagsak. Sino ka sa tingin mo? Ang kanyang pasulpat-sulpat na boses ay puno ng didisguised na paghamak at paghamak. Sa susunod na sandali, sa isang iglap, para bang isang malaking gansa ang nagpakpak ng kanyang mga pakpak. Sa isang iglap, ang malademonyong kuko na halos dumampi sa gates nga babagsak at maglalaho. Ang buong proseso ay hindi kapani-paniwalang mabilis. Hindi maniniwala ang mga tao sa kanilang mga mata kung nakita nila ito. Para bang ang demonyong brasong iyon ay hindi kailanman umiral. Ha, isa pang ngumisi. Isang pangungutya lang ito na walang pangalawang salita. Ang braso ng Diablo na katatapos lang nabasag ay biglang nag-iba ng direksyon at tumangay patungo sa prinsipe ng demonyo sa ere. Paano ito posible? Ang Grand Devil Prince ay sumigaw ng pagkagulat. Sa isang putok, sumabog siya sa hangin at naging itim na usok sa buong kalangitan. Agad na naputol ang braso ng demonyo at nawala. Gayunpaman, ang Devil Prince na kalalabas lang ay nabuo ng Divine Sense. Ang itim na usok na nakakalat sa buong kalangitan ay biglang namuo at naging hugis tao. Ang aura ng figure ng tao na ito ay mas manipis kaysa dati. Sino ka? Alam mo ba kung ano ang mangyayari sa iyo kapag nasaktan mo ako? Umungol ang prinsipe ng demonyo. Haha, may ngumisi. Sa susunod na sandali, isang malaking kamay ang tumakip sa langit at lumipad palabas mula sa likuran ng Devil Prince. Sa isang iglap, isang sinaunang asol na langit at isang aura ng pagpuksa ng mga Diyos ay kusang lumitaw. Para bang isang higanteng Diyos mula pa noong unang panahon ay malapit ng sumire sa oras at espasyo para supilan ang masamang espiritu. Sa sandaling lumitaw ang palad, nagsimulang manginig ng husto ang katawan ng Devil Prince. Hinakaramdam ng takot sa kanyang puso, at siya ay naging isang itim na bagyo na bumaril sa malayo. Ngunit, ang palad ay nagbigay sa mga tao ng pakiramdam na ito ay walang katapusan. Biglang humawak ang palad sa harapan.
Ang itim na buhawi ay nasalo sa palad na parang bulate. Bagamat ito ay patuloy na pumipilipot at nagpupumiglas, ito ay payat at humihina. Ang eksenang ito ay nakita ni Caspian. Kung makakagalaw lang ang katawan niya sa oras na ito, siguradong tatakpan niya ng dalawang kamay ang mukha niya. Alam na alam ng mabuti ang ugali ng nasa likod ng Gatesngel at ang kanyang lakas. Kung may buka ng Devil Prince ang kanyang bibig ngayon, malamang nauungol lang siya at sasabihin. Nahihirapan akong. Nang makita na ang itim na bagyo ay paunti-unting payat, at malapit ng ganap na masira sa susunod na sandali, Caspian sabi. Maghintay. Bagamat hindi tumunog ang boses ng lalaki, huminto ang bagyo sa oras na ito. Ito. Nagalit. Ako. Masyadong maraming nang provoke sa iyo. Sinong nagsabi sa iyong wag na wag mong sasabihin kung sino ka? Caspian masungit na sabi. Huwag mo muna siyang patayin. Hayaan mong tanungin kita, maaari ko bang gamitin ang butil ng kanyang espiritu upang palakasin ang aking kapangyarihan? Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ang lalaki sa likod ng gates na sabi ko, okay. Anong gagawin ko? Caspian tanong agad. Bakit? Hindi mo ba itatanong? Kung saan ako? Nagpunta noon. Ano ang nangyayari? Ito ang agarang reaksyon sa Caspian isip ni. Lalaki ako. Bakit ako mag-aalala kung saan ka nagpunta? Ayos lang basta hindi ka mamamatay. Pero, Caspian hindi masabi iyon. Saglit na nag-isip, magsasalita na sana siya ng Caspian biglang nalaman na maaaring gumalaw ang kanyang katawan. Pagtingin niya sa paligid, nakita niyang nakatayo pa rin siya Heaven-Earth chessboard. Gayunpaman, ang nakapaligid na kapaligiran ay sumailalim sa isang malaking pagbabago. Lumitaw ang mga bitek sa mga kuko ng demonyo, at walang tigil na pag-iyak ang maririnig. Ang buong lupa ay gumuho. Walang pag-aalinlangan, Caspian inayos ang direksyon ng Heaven-Earth chessboard at diretsyong lumipad sa langit. Taihi Fire Saber. Ang Flame Severing ay biglang naglaslas at napunit ang demonic claw, na malapit ng gumuho, sa isang butas na may 300. Talampakan ang haba. Caspian natapakan Heaven-Earth chessboard at dumaan dito. Nang makaalis siya sa mga kuko ng demonyo, Caspian natagpuan na ang pagbagsak ng mundo sa ilalim ng lupa ay mas seryoso kaysa sa naisip niya. Sa kapangyarihan ng Devil Prince, malamang na magagawa niyang putik ang nakapalibot na lugar sa loob ng 1,000 milya. Ang latian sa ibaba ay kumukulo pa, at sunod-sunod na lumitaw ang malalaking bula. Ang malalaking alon ng maputik na tubig ay patuloy na bumabagsak mula sa nakapalibot na mga bangin, na humahampas sa latian, na gumagawa ng mga tunog na parang kulog. May mga bukol din ng putik na bumabagsak mula sa langit na parang meteorites. Kahit ano, umalis muna tayo dito. Mamaya na natin pag-usapan. Caspian niniskan ang paligid at agad na nagdesisyon. Kung nagawa niyang maalis ang pagtugis sa Devil Prince at tuluyang may libing sa ilalim ng lupa, ito ay masyadong nakakapanlumo. Caspian tinatansya na sa kapangyarihan ng Devil Prince, ang lugar na maaapektuhan nito ay halos 1,000 milya ang layo. Hanggat mabilis siyang tumakbo palabas dito, hindi ito dapat maging problema. Kaya naman agad siyang nagpalit Heaven-Earth chessboard sa Espiritu Bangka, pinabilis sa lahat ng kanyang lakas, at lumipad pasulong. Sa halip na umupo sa cabin, tumayo siya sa deck ng Spirit Boat at ginamit ang kanyang water shade para protektahan ang kanyang sarili at ang kanyang Spirit Boat. Kung may bumagsak na malaking putik mula sa itaas, mapoprotektahan ng water shade ang Spirit Boat mula sa pagkalamon. Bagamat ang Purple Yin Ghostly Shield ay mas solid kaysa sa water shade, ang hanay ng water shade ay mas malaki at mas praktikal. Sa katunayan, ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa si Caspian ay inaasahan. Matapos lumipad ng ilang sandali, bagamat malambot pa ang lupa, hindi na ito ang kakilakilabot na latian. Matapos lumipad ng ilang na may sandali, Caspian natagpuan liwanag na nagniningning sa itaas ng kanyang ulo.
Kinokontrol ang kanyang bangkang espiritu at sumugod patungo sa liwanag. Sa isang kalabog, bigla itong lumiwanag sa kanyang harapan. Caspian natagpuan na siya ay sumugod sa lupa. Sa isang iglap, isang malademonyong kuko, kasing laki ng isang bundok, ang nabasag patungo sa Gatesngel sa isang malakas na putok. Hong! Sa susunod na sandali, ang malademonyong kuko ay tila tumama sa isang hindi nakikitang hadlang. Huminto ito ilang pulgada ang layo mula sa Gates of Hell at hindi na makapindot pasulong. Anong ginagawa mo? Kabanata 1590. Caspian agad na naunawaan nang tumingin siya sa parang pugad ng pugad na lupa. Ang mahiwagang kapangyarihan na pinakawalan ng Devil Prince ay kayang sirain ang lupa. Hindi lamang ito naagnas sa magkabilang panig, ngunit naagnas din ito sa lugar na malapit sa ibabaw ng ito ay umakyat. Kung ito ay magtatagal, ang lupang natatakpan ng bato ay hindi magiging parang pugad ng putakti sa sandaling ito. Sa halip, ito ay direktang magiging isang bakanteng hukay na patungo sa lupa. Ngayon na siya ay lumipad mula sa lupa, Caspian hindi na balak bumalik. Huwag umalis. Nang idirekta na niya ang kanyang bangkang espiritu pabalik, Caspian biglang narinig yung nasa likod ng gates Nico ay nagsalita. Bakit? Ang taong iyon. Malapit nang mawala. Caspian agad na tumingin sa dagat ng kamalayan. Ang Divine Soul, na nasa bingit ng kamatayan, ay naging mas mapatlas sa sandaling ito. Not to mention na nakakulong, natakot siya na kahit bumuga siya ng hininga ngayon, pwede niyang mawala ito sa manipis na hangin. Paano ito nangyari? Caspian nakasimangot. Hindi. Hindi ako. Ito ang iyong magic weapon. Naputol ito. Ang koneksyon sa pagitan niya at ng pangunahing katawan. Ito ay bihira para sa isang ito sa likod ng gates na maging sapat na pasensya na magpaliwanag. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang sinabi ng kabilang partido, Caspian naiintindihan. Ang butil ng divine sense na nahiwalay sa katawan ng Devil Prince ay parang relasyon sa pagitan ng ilog at sanga. Kung maputol ang koneksyon sa pagitan ng ilog at sanga, unti-unting matutuyo ang sanga. Higit pa rito, nagkaroon ng malaking araw sa likod ng gates na magniningning sa tabi ng sanga. Buti na lang at nakakapit hanggang ngayon at hindi natuyo. Matapos paalalahanan ng kabilang partido, Caspian nag-isip ng ibang bagay. Madarama kaya agad ng pangunahing katawan ang tipak na ito ng banal na pag-iisip at pagkatapos ay sumugod. Ang iyong magic weapon ay ganap na naputol. Connection. Ang hiwalay. Divine sense. Ay nagsasarili. Individual. Sa kabutihang palad, Caspian ay ginagamit upang makipag-usap sa isa sa likod ng Gatesngel. Kung hindi mauunawaan ng ibang tao ang pasulpot-sulpot na mga salitang ito. Kaya, kahit na ang strand ng banal na pag-iisip na ito ay nawasak ngayon, hindi ito magdudulot ng anumang agarang reaksyon mula sa pangunahing katawan nito. Caspian nag-isip sandali at pagkatapos ay nagtanong, sana ay magagamit ko ito upang pasiglahin ang aking espiritu. Hindi mo gamitin ito. Hese ganito, Caspian hindi nakaimik. Maaari mong pinuhin ito. Hindi mo kailangang temper. Napakasama mo. Caspian na pabuntong hininga. Hindi ka kailanman nakahinga ng ganito kapag nagsasalita ka sa nakaraan. Maaari itong direktang pino at hinihigop ng walang anumang init ng ulo. Ito ay malinaw na isang mas maginhawang paraan, ngunit noong unang sinabi ng taong ito, malinaw na hindi niya iyon sinasadya. Haha, yung nasa likod ng Gatesngel ngumiti. Gayunpaman, ang halakhak na ito ay parang panunuya kahit anong tingin nito. Forget it, hindi na ako makikipagtalo sa kanya, hebagang gising, at hindi masyadong malinaw ang kanyang isip. Caspian inaliw niya ang sarili sa kanyang puso at patuloy na nagtanong, paano ko ito aayusin? Ang tipak ng divine sense na ito ay nagmula sa Devil Prince, na katumbas ng Amethyst Palace. Realm Cultivator.
Kung mapapadalisay niya ito at mapapabuti ang kanyang divine sense, ang epektong may dudulot nito ay tiyak na maihahambing sa pagpapabuti ng realm na dala ng panacea. Sa pagkakataong ito, ang nasa likod ng gates nga hindi ako nagsalita, ngunit sumagot ng aksyon. Ang matayog na higanteng palad sa itaas ng gates ngel biglang clenched. Sa isang putok, ang butil ng pag-iisip ng itim na Diablo ay nagpakawala ng isang matalim na panaghoy at nawala. Nang makita ito, Caspian hindi nakaimik. Bagamat hindi niya namamalayan ay nababalisa, Caspian pinipigilan pa rin ang pagtatanong. Dahil alam niya na ang tao sa likod ng gates ngel ay napaka-maaasahan. Tama nga, pagkatapos kumalat ang itim na usok, hindi lumuwag ang kamao ng higanteng kamay. Kasabay nito, ang mga tipak ng hangin na nakikita ng mata ay lumitaw sa paligid niya. Ang daloy ng hangin ay naging mga sinag ng kapangyarihan at nag-drill sa kamao. Bigla, Caspian nakarinig ng kalabog na nagmumula sa kamao. Ang tunog ay parang umaagos na tubig na dumadaloy at naglalaba. Hindi nagtagal ang proseso. Pagkatapos ng halos isang pagkain, bumukas ang palad. Isang berdeng elixir, na kasing laki ng kamao ng isang matanda, ang lumitaw sa malaking kamay. Siyempre, bagamat napakalaki ng elixir na ito, mas maliit pa rin ito kaysa sesame seeds kumpara sa higanteng kamay na ito. Ito ay, Caspian tumingin sa loob at tumingin sa elixir. Ito ba ang elixir na pinino ng kaluluwa ng demonyo? Anong nagulat Caspian ay hindi dahil ang Divine Soul ay maaaring gawing elixir, ngunit ang pamamaraang ito sa pagpino ng elixir ay ganap na lampas sa kanyang kaalaman. Sa kaalaman ng Caspian, ang pagpino ng mga elixir ay nangangailangan ng mga alchemy furnace, alchemy fire, natural na mahalagang mga materyales, at iba pang mga espesyal na paraan upang pinuhin ang mga elixir. Gayunpaman, ang tao sa likod ng gates nga naikuyong ko na lang ang kamay niya at nagpino ng elixir sa maikling panahon. Sa buong proseso, ang nasa likod ng gates nga hindi ako gagamit ng anumang magic weapon. Bukod dito, lahat ng ito ay ginawa sa Caspian dagat ng kamalayan. Oo. Ngayon, maaari mong direkta. Isip-sip ito. Paano mo ito? Nap-ino. Caspian nagtanong. Ang paraan. Ngayon. Hindi mo na. Master ito. Haha. Ang mga unang salita ay maayos, ngunit ang huli ay parang pangungutya. Pero, Caspian tamad na makipagtalo sa kanya. Sa kanyang opinyon, ang isa sa likod ng gates ngel ay ganap na lampas sa kaharian ng Amethyst Palace Realm. Nilinaw din ng kabilang partido na hindi kwalipikado ang Amethyst Palace Realm na bantayan ang pinto para sa kanya. Kaya normal lang para sa lalaking iyon na sabihin iyon Caspian hindi ito makontrol. Ngayon, Caspian ay nahaharap sa isa pang problema. Paano ito ay absorb? Caspian tanong ulit. Kung ito ay elixir sa totoong buhay, maaari niya itong lunukan ng direkta, kahit isang sanggol ay maaaring gawin ito. Gayunpaman, ang elixir na lumitaw sa dagat ng kamalayan ay napakahirap makuha. Ikaw muna. Humanap. Isang lugar. At pagkatapos, hayaan mo. Ako. Gawin ito. Caspian naiintindihan. Tila para maabsorb ang mga elixir sa dagat ng kamalayan, kailangan din niya ang mga paraan na hindi pa niya pinagkadalubhasaan. Medyo mas mabilis ng kaunti. Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan nawawala. Matapos paalalahanan ng kabilang partido, Caspian binigyang pansin din ang elixir ng kontrolin niya ang bangkang espirito upang lumipad sa isang pader na bato sa ibaba. Tiyak na, nakita niya na ang kulay ng elixir ay nagsisimula ng kumupas mula sa itaas hanggang sa ibaba. Sa makatuwid, nang walang pag-aalinlangan, Caspian manipulahin ang bangkang espirito upang makarating sa isang lumubog na pader na bato sa lupa. Pagkatapos noon, humakbang siya pasulong at tumalon sa pader na bato. Matapos maupo na naka-cross-leg, iniligpit niya ang bangkang espirito at nagtanong. Ano ang dapat kong gawin? Ibigay ang katawan. Sa akin.
Medyo kakaiba ito. Caspian ipinikit ang kanyang mga mata at bumaba ang kanyang malay. Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang may kapangyarihan na palm attack sa kanyang katawan. Bam! Sa hinaharap. Ang mga ganyan. Mga oportunidad. Hindi. Magiging. Masyadong marami. Kaya. Walang. Silbi. Ang matuto. Ngayon na, sabi. Ng kabilang partido kasama ang Caspian Bibigni. Pagkatapos, Caspian nakita na ang elixir sa kanyang dagat ng kamalayan ay nagsimulang umikot, pabilis ng pabilis. Bigla itong sumabog ng muntik na itong maging pulang ilaw. Habang ang pulang ambon ay tumagos sa hangin, Caspian malinaw na naramdaman na ang kanyang divine sense ay sumailalim sa isang napakalinaw na pagbabago. Para bang ang isang piraso ng bakal ay pinagsama sa isang mas mataas na kadalisayan ng pinong bakal. Bilang karagdagan, ito ay lubusan na pinainit at perpektong pinagsala. Maraming salamat po. God bless. I love o mahal.